Si Giselle na ang tumayong ina sa kanyang mga kapatid. Mag-isa siyang namumuhay sa Maynila dahil sa malaking responsibilidad na inako para sa pamilya. Andito po ako sa Maynila, nagtatrabaho para sa pamilya ko. Nag-aalala po ako dahil sa sitwasyon po nila. Nasa probinsya ang kanyang ama na si Ramon na may sakit daw sa pag-iisip. Ang lola at ang mga kapatid lamang niya ang nagbabantay sa kanilang magulang. Pinagpipray po namin na sana gumaling na po siya. Kasi siya na lang po yung natitirang magulang namin. Habang si Junjun ang panganay sa magkakapatid, katuwang si Giselle sa paghahanap buhay. Bilang panganay po, parang ako na po yung sumalo ng responsibilidad ni Papa sa amin. Po ako kahit kung ano-ano po rin pong pinasukan kong trabaho eh. Ako po yung naatasan na magbantay kay Papa. Kasama ng magkakapatid sa pag-aasikaso sa kanilang ama, ang kanilang lola Anita, ina ni Ramon. Masakit talaga dahil hindi niya nagagawa na yung ginagawa niya noon sa kanila na pag-aaruga. Alam ko gagaling ka, anak. Mahal na mahal kita. Papa, tama na po! Hindi ka papasok sa eskwela. May demonyo doon, ha? Hindi ka papasok sa eskwela. Papa! Wala pong demonyo doon! May demonyo doon! Wala po! Papasok po ako, Tumahimik ka! Papa! Hindi ka papasok sa eskwela! Hindi pwede! Tulong! Bakit tulong? Ano? Patay ka lang! Papa, ba't mo sinasaktan si Giselle? Hindi kayo papasok sa eskwelahan! Ha? Tandaan nyo! May demonyo doon! Pa! Pa, kailangan namin mag-aaral! Hindi! Kaya po sabi niyo, Hindi! kailangan namin mag-aaral na Hindi! mabuti kayo. Hindi! Hindi kayo papasok! Ate! Papa, tama na po! Ano nangyari? Anak, ano nangyari? Sino may gawa doon? Wala ho pa. Wala ho pa. Sino ba gawa doon? Pa, wala ho. Pa, wala ho! Sino na lang sino? Sino? Ang sumagsala ko! Sino? Turo mo! Sabihin mo sa akin! Sino na lang Pa! Anak, sorry. Hindi ko kayo sasaktan. Pa, okay lang ho. Wala ho. Hindi yun okay, ate. Sinaktan tayo ni Papa. Hindi ko kayo sasaktan, anak. Hindi ko kayo sasaktan. Okay lang ho. Wala ho to. Patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako. Anak, patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako. Patawarin ko, anak. Patawarin niyo. Kapag ang haligi at ilaw ng tahanan ang nawala ng lakas, siguradong magdurusa ang mga anak nila. Hindi na bago ang ganitong sitwasyon sa atin, kung saan ang mga anak ay nahihinog sa pilit para akuin ang responsibilidad ng mga magulang. Ito ang kwento ni Giselle, Junjun at Jennifer. Iniwan sila ng kanilang ina at nawala sa katinoan ang kanilang ama. Magandang araw po mga kapuso, ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang. Ano bang nangyari dito? Giselle! Junjun! Ano po kasi, lumalala na po kondisyon ni Papa. Nung una ho, nagsasalita lang ho siya mag-isa. Tapos nakakalimot. Ella, kami nga ho mismo. Nakakalimutan yan eh. Tapos mga nagdaang araw po, mas naging bayolente po si Papa.
lahat tumigil ako sa pag-aaral para makuhin yung trabaho ni Papa sa bukid. Kasi kung wala ko yun, hindi ko kami mabubuhay. Pero, kailan po ito nagsimula? Mula ho nung umalis si Mama para magtrabaho sa Maynila. Halika na! Ano ba? Halika na! Marley, saan ka pupunta? Ano? Bitawan mo ako! Tumigil ka na! Kaya ka! Halika na! Magtatrabaho ko! Magtatrabaho ko! Hinahanap ko ito ng trabaho! Huwag mo lang kami iiwan! Huwag niyo lang kami iiwan! Ano ba naman ako? Tigilan mo ako ang oy-oy mo, ha? Tigilan niyo nga ako! Tigilan niyo ako lahat, ha? Anong mangyayari sa atin dito, ha? Kung nandito ako? Hayaan niyo na akong umalis dahil gusto ko naman bigyan ng kaginawaan yung mga anak mo. Dahil kahit 10 trabaho pa ang kunin mo, hindi mo kami kayang buhayin, hindi tayo aasenso. Hayaan niyo na ako! Halika na! Ma! Huwag na ako kami iwan. Pati ba naman ikaw, ha? Pwede ba maging practical tayo dito, ha? Kailangan mag-isip tayo. Ayaw niyo yung pag nandun ako sa Maynila, kikita ako, padadala ko kayo ng pera, mabibili niyo yung gusto niya, lahat tayo masaya. Kaya pwede ba hayaan niyo ako? Halika na! Tumigil ka na! Tumigil ka! Kakaiyak mo! Wow! Sa atin po ba lahat to, Tay? Ang dami naman po. Siyempre naman. Pero, maya-maya na tayo kumain, ha? Hintayin muna natin ang mama mo tsaka si Jenny Rose. Pa, si Tita Carol po ang darating, hindi po si Mama. Ay, sinabi lang nila yon. Sigurado ako susurpresahin tayo ng mamaya. Kasama ang mama niyo tsaka si Jenny Rose. Tia. Pa. Naiyak ako kaya ako na lang ang pumunta. Naawa lang daw si Tita Carol, kaya pumunta sa amin. Nabalitaan niya daw po kasi na may pamilya ng iba si Mama doon sa Maynila. Hindi na daw siya babalik sa amin. Masama pa po, pinampo niya pa doon si Jenny Rose. Pa. Simula po nun, lagi na malungkot si Papa. Tahimik. Mahina kumain. Minsan nga ho, umiiyak siya kapag akala niya tulog kami lahat. Pagkatapos po nun, doon na po siya nagsimula magsalita mag-isa. Palala po ng palala. Mga apo, pwede kong tumulong magbantay sa papa ninyo. Pero alam naman ninyo na may pamilya din ako. La, okay lang ho. Malaking tulong na ho to. Tsaka ho, titigil po muna ako sa pag-aaral para makapagtrabaho po ako. Teka, hindi pa natin napag-uusapan yan. Kuya, nung matino pa si Papa, 3 trabaho ang ginagawa niya para mabuhay tayo. Hindi mo kaya yon. Sa bukid ka muna, ako muna magtitinda.
Para kay Papa to. Ate, kuya, kung huminto na lang po kayo ako sa pag-aaral para makatulong po ko sa inyong bunda. Hindi pwede. Kung gusto mo makatulong, mag-aral ka mabuti. Yun ang tulong mo sa amin. Nga. Makinig ka sa ate mo. Tsaka huwag kang bulakbol ha. Huwag kang magmamana sa akin. Kung gusto mo makatulong, mag-aral Nasaan ka ako? mabuti. Pa. Nasaan ako? Pa. Andito po kayo sa bahay. Bahay po natin. Tara po, kain tayo. Nasaan ang mga anak ko? Nasaan ang mga anak ko? Nasaan ang mga anak ko? Pa. Pa! Nasaan ang anak ko? Pa, kami po yung mga anak mo. Ako si Giselle, si Kuya Junjun, si Jennifer. Jenny Rose. Jenny Rose! Jenny Rose! Ano si Jenny Rose? Anak ko na sila anak ko. Anak ko na sila anak ko, Jenny Rose. Ah, tama. Anak ko si Jenny Rose. Ano si Jenny Rose? Kuya, kailangan natin hanapin si Jennifer. Yun si Jenny Rose. Labis na dinamdam ni Ramon ang pag-iwan sa kanya ng asawang si Merly. Lalo pang nabasag ang kanyang pagkalalaki, maging ang kanyang pagkatao, nang malamang may iba na siyang pamilya at ipinaampun pa ang bunsong anak na si Jenny Rose. Ayon sa psychiatrist, maaring maging dulot ng sakit sa pag-iisip ang gaya ng naranasang kabiguan sa pag-ibig ni Ramon. Marahil ay hindi niya kinaya ang kanyang problema hanggang sa ito'y lumala. Nang gumuho ang haligi ng tahanan, kinailangang tumayo sa sariling mga paa ang magkakapatid. Si Giselle, bagamat laking probinsya, ay napilitang suungin ang mabangis na buhay sa Maynila. Ate, bakit ka ba aalis? Bakit ka ba pupunta ng Maynila? Jenny, kailangan kasi... Swerte nga tayo, may nag-refer sa akin sa opening sa spa noon. May training na, may tirahan pa ako doon. Umalis na nga si Mama, aalis ka pa. Pero Jen, hindi ako si Mama. Hindi ko gagawin si ginawa sa atin ni Mama. Tsaka, baka sakaling mahanap ko na si Jenny Rose doon. Baka sakaling pag naiuwi ko siya, bumuti ang lagay ni Papa. Sigurado bang kaya mo sa Maynila? Ngayon pa ba ako atras, Kuya? Sige, basta mag-iingat ka, ha? Tulungan na kita dyan. Paalis na ako. Ma'am, eto na ho yung tea niyo. O sige, salamat. Ito na nga pala yung bayad ko sa'yo, ha? Ay, salamat ho. Walang ano man. Hello, Giselle. Hello, Kuya. Okay lang naman, Kuya. Nakukuha niyo ba yung mga pinadala ko? Oo naman. Nabila na nga namin ng gamot si Papa eh. Tsaka yung bunso natin, nabigyan ko na rin ng mga pangbaon. Marami na, kaya maraming salamat ha. Kuya, may magandang balita pala ako para sa'yo. Nakausap ko yung dating amo ni Mama. Binigyan niya ako ng address kung saan nakatira si Mama. Sa day off ko, hanapin ko siya. Giselle, sigurado ko pa na kaya mo na siyang kausapin.
Sa totoo lang, kung ako yung masusunod, ayoko na siya makita eh. Pero kuya, kailangan natin makuha si Jenny Rose. Kailangan natin siya mabawi. Sino yan? Giselle. Masaya ka na siguro dito, no? Mukhang maginawa naman buhay mo. Ito yung buhay na gusto mo na hindi maibigay ng papa ko. Anak, pumasok ka muna sa loob, ha? Doon ako magpapaliwanag. Ano po pong paliwanag ang kailangan? Di ba di ka naman masaya sa buhay natin kaya ka umalis, di ba? Kaya ka naghanap ng lalaki para maibigay ang gusto mo kahit may mga anak ka. Kinalimutan nyo na may mga anak kayo na iiyak dahil hindi ka man lang nagpaparamdam at hindi ka man lang sumusulat. Anak, magpapaliwanag ako sa iyo. Patuwarin mo. Ano pa pong paliwanag ang kailangan? Gusto ko lang malaman kung saan yung pinaampo ng kapatid ko. Sa Tia Luisa mo, Tia Carol, silang kumuha kay Jenny Rose. Oh, bakit? Inahanap ko po kasi si Jenny Rose. Oh, ano? Jenny Rose? Eh bakit naman sasabihin ng mama mo na nandito si Jenny Rose? Wala siya dito. Si Tita Luisa po, nandyan po ba? Wala siya. Sa kanya po kasi iniwan ni Mama si Jenny Rose eh. Wala nga siya. Alam mo yung mama mo ha, kung ano-anong ginagawang issue. Eh pati kami dinadamay sa kalokohan niya eh. Oh, ano? Sige ho, babalik na lang po ako. O sige, Pupunta na din po ako sa trabaho eh. mag-iingat ka. Oh, pwede na kayo lumabas. Wala na. Sino pong wala na, tita? Ay, wala. Meron kasi tayong bisita kanina. Naku, ang kulit. O, dito ka na. Mag-aral ka na dito. Opo. Galingan mo magbasa, ha? Wish ko lang. Inom ka muna. Hindi po ako nandito para awahin kayo ulit. Nandito po ako para makiusap. Lumulubha na po kasi sakit ni Papa eh. May sakit si Uy ka na. Uwi ko na sa inyo. Tira mo si ate ah. Simula ako na iniwan niyo kami. Nawala na po siya sa tamang pag-iisip. Nung isang araw, nagwawala si Papa sa tindahan. Nananakit ng babasik ng gamit. May demonyo. Paliwanag kayo, may demonyo. Anong pwede kong itulong? Meron. Wala. Kinuha nila yung anak ko. Kinuha nila si Jenny Rose. Hinahanap niyo po si Jenny Rose. At pag makita niya si Jenny Rose, baka gumaling ang papa mo. Asan si Jenny Rose? Dali lang, Merly. Asan ang anak ko? Inabas mo! Dali lang! Si Jenny Rose! Hindi ba ang usapan ninyo na hindi mo napapawiin yung bata? Asan ba anak ko? Anak! Merly, ano ba? May pinag-usapan tayo. Anong papawiin? Anong ibabalik? Mas pinili mo ang boyfriend mo kaysa sa anak mo.
Tia, nakikiusap po ako. May sakit po yung papa ko. Baka si Jenny Rose lang po ang makakagamot sa papa ko. Nagmamakaawa po ako. Ibalik niyo na po sa amin si Jenny Rose. Sige na po, Tia. Jenny Rose? Jenny Rose! Jenny Rose! Ate! Ate, pinamigay po ako ni Mama. Iuwi mo na ako, ate. Ayoko na dito. Demonyo! May demonyo dyan! Pa! Pa, walang demonyo, pa! Pa! Kuya! Pa, walang... Pa! Sensya na po. Ano naman? Pa, wala. Uminahon kayo. Tara na, pumasok na tayo. Naway, kita ko si Papa. Pa? Sigurado ka na bang bukas ka na uwi? Oo naman, kuya. Alam mo namang may naiwan akong trabaho sa Marikina eh. Tsaka, nagawa naman na natin. Nahanap natin si Jenny Rose. Naibalik natin siya kay Papa. Buti, nagawa mo. Ikaw naman talaga una nagpursige para mahanap siya. Sana lang, tuloy-tuloy na yung paggaling ni Papa. Dahil kapo sa pera ang pamilya, hindi matustusan ang medikasyon na kinakailangan ni Ramon. Ito ang reseta ng gamot ng anak ko. Hindi kami makabili kasi wala kaming pera. Hindi nakakainom ang gamot ng anak ko. Inaatake ang kanyang sakit. Kahit na po itong mga damo na ito Araw-araw na kinakabahan ang magkakapatid sa maaring gawin ng ama kapag sinumpong na siya. Isa lang po talaga yung masasabi ko sa papa ko. Napakabait po niya. Kahit nga po kami nang mawalan, may maibigay lang po siya sa mga umuutang sa kanya. Binibigay niya pa rin. Dahil na rin sa pangamba, tuwing gabi ay lumilipat sa bahay ng kanilang tiyahin sina Jennifer at Jenny Rose para makitulong. Kasi nung okay pa po si Papa, andun po yung hindi po kami nagkakahiwalay na magkakapatid. Gusto ko po sana sama-sama kaming magkakapatid para naasikaso po namin si Papa. Ipinagkait din sa magkakapatid ang maayos na tahanan at mga kagamitan. Tuwing nagwawala kasi si Ramon, ay ginugulo niya ang kanilang bahay. Ganito man daw ang sinapit ni Ramon. May mga pagkakataong lumalabas pa rin ang kabutihan sa kanyang puso. Si Papa po yung nagsabi na kahit anong mangyari, nanay pa rin po namin siya. Sabi niya wag daw kami magtarim ng sama ng loob sa kanya. Paparating na ang sorpresa namin para sa pamilya. Sakay nito ay ang isang mahalagang tao na matagal na rin nilang hindi nakikita. Wish ko
ko lang nakalagay po. Ay, nako. Ano? Sobrang saya po kasi miss na miss ko na siya. Maraming pong salamat. Gusto ko pong gumaling si Papa. Tanging hiling ng magkakapatid ay ang paggaling ng kanilang ama. Kaya nandito na ang mga tutulong upang maayos na madala si Ramon sa paggamutan. Hindi naging madali ang pagkumbinsi kay Ramon na sumama. Jig gamit mo eh. Kaya't binigyan na rin siya ng pampakalma para maisakay sa ambulansya. Mahirap po nakikita namin ganyan. Para sa iyo, para maging okay ka na, bumalik ka na sa dati. Okay, makikita tayo dyan. Sige, Kalmado na pumasok si Ramon sa pagamutan para mapatignan siya sa isang espesyalista. Si Tatay Ramon kasi meron siyang sakit na schizophrenia. Ang kailangan kasi sa mga sakit na to, maintenance na gamot at saka support ng family. Masakit para sa magkakapatid na mahiwalay sa kanilang ama. Iniisip na lamang nila na panandalian lamang ito at darating ang araw na gagaling ang ama at makakasama nila muli ng maayos. Sa pagbalik ng magkakapatid sa kanilang tahanan, laking gulat nila sa kanilang dinatnan. Hindi kayo nagkakamali ng inuwian, Giselle. Yan na nga ang inyong bagong ayos na bahay. Hindi mo namin na nag-expect mo ganun. Sobra pong salamat. Pasukin niyo na ang inyong bahay. Sa loob ay marami pang nag-aantay na regalo. Meron na kayong bagong sala at dining set. Magiging mahimbing na rin ang tulog niyong magkakapatid. Wala nang kailangang lumipat ng bahay para makitulog sa gabi. Sobrang saya po kasi hindi na sila nakikitulog kung saan-saan. Kasi kampante na sila sa bahay. Meron na rin kayong sariling laptop computer dahil alam namin na ito ang kailangan ninyo sa pag-aaral. Dagdag tulong pinansyal din ang handog namin sa inyo para may mapagkukunan ng panggasto sa araw-araw. Meron pa kaming mga kaibigan na may magandang balita para sa inyo, Giselle at Junjun. Gusto po namin i-award ang certificate na ito for a skills training po sa housekeeping kay Miss Giselle May Villarin. Congratulations. Thank you, sir. Thank you. And also, a certificate is awarded to Junjun Villarin for a pre-skills training in housekeeping. Congratulations. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Isa namang magandang balita ang ipapaabot para sa iyo, Giselle. Ito po ay certificate na nagpapatunay po na ikaw ay isang ganap na empleyado ng ating local government unit, Municipal of Rosales, mula November 2018. Sobrang saya po kasi hindi ko na kailangan bumay para magtrabaho sa malayo. Thank you po. Marami pa ang gaya ng pamilya ni Giselle na salat na sa yaman at pasan pa ang sari-saring problema. Pero kung patuloy ang malasakit natin sa ating mga mahal sa buhay, kayang lampasan ang bawat pagsubok dahil walang imposible sa taong mabuti. Hanggang sa susunod na Sabado mga kapuso, ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.